Praise the Lord. Magandang gabi po. Para po sa salita ng Panginoon para sa ating pong midweek worship service. So yes, tayo po nagpapatuloy sa tema po nating be wise. At maalala po ninyo, no, sa Santiago chapter 3, nung last Sunday ay ating po pinagbulay-bulayan. Nakita nga natin po doon na meron pong dalawang pinagmumulan ng karunungan. Ang karunungan mula sa mundong ito, mula sa demonyo, at ang karunungan mula po sa langit, mula po sa Panginoong Diyos. Now, para po sa salita ng Panginoon, tunghayan po natin sa Mateo chapter 7, Matthew chapter 7, 24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ang Diyos po ang magpaala po sa kanya pong salita, sa ating pong pagbubulay-bulay. Tayo po sandali pong manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sa maghapon. Bagamat po ay kami po ay dumaranas po ng bagyo, ng maulan, na ilang araw, Panginoon. Lord, salamat sa pag-iingat po ninyo at po inaalala namin ng mga kababayan namin, lalo na po sa mga lugar na kung saan po ay binabaha. Panginoon, makakaranas po sila ng inyong pong kapayapaan. Sila po tumawag sa iyo at makaranas ng iyong pong pagliligtas. Panginoon, aming pong dalangin din po ang aming pong pagbulay-bulay ng iyong salita. Ito po, Diyos, ay mangusap po sa amin at tuklay po ito, Diyos, ay magpala sa amin at kayo pong mapalangalan at mapapurihan. Salamat po, Diyos, ng marami. Pinupuri ka namin dinadakila. In Jesus' name we pray. Amen. Muli ang binasa po natin ay bahagi po, ang tinatawag nga po na Sermon on the Mount, mula po sa chapter 5 to chapter 7 ng Matthew, na ang pinakabuod po ng sermon po ng Panginoong Yesus ay kung paano dapat mamuhay ang isang tunay na mananampalataya, kung paano namumuhay ang mga tagalangit, kung paano mamuhay ang mga anak ng Diyos sa buhay na ito, sa mundong ito. So, ito pong Sermon on the Mount, again, from chapter 5 to chapter 7, should not be interpreted na gawin ang sinasabi ng dito po sa Mateo chapter 5 to 7 para maligtas, kundi gawin ang mga sinasabi po rito bilang mga niligtas. I used to hear this sa sinasabi na ang interpretation po ng Matthew chapter 7 verse 21 na hindi sapat ang tumawag sa Panginoon para maligtas, kundi dapat sumunod din. So, question, paano ito? Kung ito ang interpretasyon po ng Matthew 7:21, paano mo ito i-reconcile sa sinasabi po sa Romans chapter 10 verse 13 nang sabi, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ano nga ba sinasabi ng Matthew 7:21? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So, paano ito i-reconcile? Kung sinasabi po ng Romans chapter 10, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Tapos, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Well, una po, itong dalawa pong talatang ito, Romans chapter 10:13 at Matthew 7:21, hindi po sila nagkokontrahan. In fact, sila nga po ay nagko-complement sa isa't isa. Sapagkat sa Romans chapter 10 po, ang pinaka-konteksto po ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. At hindi po sa gawa o pagsunod sa kautusan na siyang sinisikap ng mga kababayan po ni Pablo, ang mga Israelita po. Ganito po mababasa po natin sa verse 1 ng Romans chapter 10. And let me read hanggang verse 4. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ng Israel, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. So we can see here na ang sinasabi po ni Pablo dyan, yung kanyang mga kababayan nagsisikap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sa paniniwala na sa pamamagitan nito sila'y maliligtas. Pero
Verse 3, dahil hindi nila kinilalang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Ano pang pamamaraan ng Diyos? Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya. Tuloy ko po hanggang verse 13. No? Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mo sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit upang pambabain si Kristo. Huwag mo ring sasabihin sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo'y tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng mga Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So pinatutukuyan nga po ni Pablo po dito, no, sa kanya po sulat sa Romans chapter 10, no, ay ang pananampalataya, ang kaligtasan ni tatamo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang Sermon on the Mount naman po, ang sinasabi naman ng Panginoong Yesus ay kung paano mamuhay ang may tunay na pananampalataya. You will observe sa Sermon on the Mount, makailang ulit po binanggit ang mga salita ang inyong amang nasa langit, at least 7 times. So ito ay para sa believers na, no, mga anak na ng Diyos. No? Hindi magiging mga anak ng Diyos, kundi mga anak ng Diyos, kundi mga mananampalataya. Again, mapapansin po natin, no, na ito nga pong Matthew chapter 5 to 7 ay instruction ng Lord, no, sa mga mananampalataya na. So hindi po ito contradicting, no, sa Romans chapter 10 verse 13. And yes, no, sa Matthew chapter 5 to 7 mapapansin natin na mayroong pong mga tigdadalawang ikinukumpara. Sa chapter 6 halimbawa, verse 24, ang may subtitle yan sa Mabuting Balita Biblia, Diyos o Kayamanan. Pinapahayag ng Panginoong Yesus na ang pananampalataya, ang paglilingkod ay sa Diyos, no, at sa Diyos po lamang. No, remember itong naging tugon ng Panginoong Yesus, no, sa panunukso po ni Satan na pinangakuan siya ng lahat ng kayamanan ng mundong ito, sambahin at paglingkuran lamang siya. Question, no, gaano po kadalas ang minsan ang kayamanan ang nagiging hadlang, no, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Opo, sa mundong ito, meron lamang nag-iisang Diyos and the rest ay false God. Ito man ay pera o Diyosan. Then sa chapter 7 verse 13 to 14, meron naman dalawa pong pinagkumpara, makipot at maluwang na pintuan. Pinapahayag po, no, na ang daan tungo sa langit, kaligtasan ay iisa lamang, no, ang Panginoong Yesus po lamang. At opo, no, ang daan papuntang langit ay isang daan lamang, at ito po yung nag-implying, no, na hindi po ito by group, no, kundi isahan po, no, isa-isa pong papasok, no, sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Remember, sabi nga ng Panginoong Jesus sa John chapter 14:6 na ako ang daan. Let me read John chapter 10, Juan, kabanatang 10, mga bilang 7 hanggang 9. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. I am the gate. Ang sinong pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Opo, no? I used to say, no, let's share, really share ito pong katotohanan ito sa mga mahal natin sa buhay, that there is only one way to heaven. At yan po ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Then another po, dalawang po pinagkukumpara, siya pong text po natin, sa bato o sa buhanginan. No? Sa iba po ay ang
the wise and the foolish builder. Na ang taong nagtayo po sa ibabaw po ng bato ay tinutulad po sa nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Panginoon, at yung namang nagtayo po ng bahay sa ibabaw ng buhanginan ay yung nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi ito sinasagawa. At ano po ang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato? Again, siya po yung wais. No? Again, sabi po ng verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sino daw po ang taong matalino? Siya pong nakikinig. No? Kaya nga, no? First come, first serve, of course. No? Pakikinig muna bago po ang pagsunod. At hindi nga't marami pong pagkakataon sa buhay po natin bilang mga mananampalataya ng ating pong pagkatuto ay sa pamamagitan po ng pakikinig. Ito po, pakikinig ng salita ng Panginoon. At ito po, isa pong patunay na Kristiyano, ang isang tao ay siyang tunay na Kristiyano, ay siya'y nakikinig, no, ng salita ng Panginoon. Sa John chapter 10, let me read verse 27 to 28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Let me just read it hanggang 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Opo, ang isang tunay na mananampalataya ay nakikinig at sumusunod po sa salita ng Diyos. Sa John chapter 8 verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Ang kausap niya po dito yung mga Pariseo na hindi po naniniwala po sa kanya. Let me quote po yung sinabi po ni Pastor John MacArthur, no, in a way as tribute po sa kanya. No, he just passed away itong last week, no, at the age po of 86. No, isa po siya sa mga pinapakinggan ko pong pastor. No. Sabi po niya, the distinguishing mark of true salvation is a desire to hear and obey God's Word. Isa po sa tanda po na isa pong tunay na mananampalataya po ay meron pong pagnanais na makinig at gawin ang salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 12, ganito po ang wika po ng Panginoong Yesus. Let me read simula po verse 46. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nila kayong makausap. Ngunit sinabi po ng Panginoong Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking kapatid? Mga kapatid, itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Yes, no, marami po sa inyo, no, ay mahigit 5 taon na pong dumadalo, no, sa ating pong pananambahan sa Holy Light Mission Church. More than 5 years na kayo nakakapakinig ng aking pong pangangaral na salita ng Diyos. The question is how much you desire, no, and how much you grow in desiring to listen and to obey God's words. Going back po sa text natin, sa verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So nakikinig at nagsasagawa. Opo, ang wais ay nakikinig at nagsasagawa o sinusunod ang salita ng Diyos. In Luke chapter 11, Lucas kabanatang 11, simula verse 27 to 28, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. So opo, kahit na tila parang ang pagsunod po sa Lord, no, sa ating pong panahon ay pagiging iba, no, sa marami o ika nga, no, hindi sunod sa uso or OP, out of place or out of the world, no, sige lang. Kung alam po natin ang ginagawa natin ay ayon sa salita ng Diyos, sabi nga, just do it. Keep doing it. Sa panahon natin na tilang batayan po na tama ang isang bagay o okay ang isang bagay kung pagaano karami po ang naniniwala at gumagawa nito. Pero think about, no, ng Panginoong Yesus nang siya po umakyat sa langit, 120 po lamang ang nagtipon-tipon, no, ng mga mananampalataya mula po nang siya po umakyat na
sa langit. For 3 years na siya po ay nangaral, for 3 years na gumawa siya ng maraming himala, for 3 years na siya po ay pumunta sa lahat ng dako para ipangaral ang mabuting balita. Siya po umakyat sa langit. Only 120 na bilang po ang mga nagtitipon bilang mga mananampalataya. So this compare sa milyon na bilang ng mga tao sa Israel, these are very minority, only 120. At po, I hope ranas natin kung paano po ang pakikinig sa salita ng Diyos at pagsasagawa nito ay nagiging pagpapala sa ating pong buhay. Kung paano ito nagiging kalakasan natin, paano ito nagbibigay sa atin po ng tagumpay, ng pag-asa. Kahit na nga, minsan i-feel like parang tayo lang o ikaw lang o you alone ang nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, or unpopular ka nga ang pagsunod sa salita ng Diyos. Paano po inantulad ng Panginoong Yesus ang isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato? Again, sabi po sa verse 25, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. And now, literally po, tayo'y binabayo ng malakas na hangin, ulan, binabaha po tayo, marami sa mga kababayan natin. And yes, sa ganito po sitwasyon, salita ng Diyos, ang ating pong isa-isip, ang ating pong panaligan, at po ang patuloy nating sundin, gawin. As yun na po, nung last week, pumunta po ako sa Bilibid at ako po nagturo po doon na how to study the Bible. And now they asked na sana daw magkaroon po ng part 2. And so I will be going back there para po magturo po sa pangalawang pong pagkakataon o part 2. Not this week but next week sa Friday. Again, nung ako po'y pauwi na, ako'y dinala po, hinatid ng 30 PTL na papunta po doon sa pag-exit ko po sa Bilibid. Meron pong isa po doon na nagpapahing po sa akin dahil umaambon that time. I asked him, kinumusta ko siya, and then I asked him kung ilang taon na siya nakakulong. At ang kanya pong naging sagot, I'm just paraphrasing na lang, hindi ko po maalala na po yung word for word. Ang sagot niya po sa akin ay mahigit po 14 years na siyang nakapiit. At sabi dagdag pa niya, malapit lang yung pamilya ko dito, Pastor, pero hindi nila ako nabibisita. Pero okay lang, Pastor, dahil may bagong buhay ako sa Panginoon. Dati ang ginagawa ko, gusto ko lang lagi ay makipagbasagan ng mukha. Ngayon gusto ko na lamang sumunod sa Panginoon, paglingkod sa Kanya. Then I asked, anong ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay niya? Paraphrasing, dahil hindi ko nga maalala na word for word, at ang kanya pong naging sagot na una, salamat, may kaligtasan na ako, kaya gusto ko na lamang talagang maglingkod sa Kanya hanggang kung lulobin ni Lord ay siya ay makalaya. So, hindi lang siya po naglilingkod dahil nandun siya nakapiit, pero ang nais niya, hanggang sa Kanya pong paglaya, nais niyang maglingkod sa Panginoon. Opo, dahil yan ang tunay na buhay ng isang tunay na mananampalataya ng Panginoon, na sa lahat ng panahon pagkakataon, kasaganahan, kaginawaan, bagyo, binabayo man o hindi, ay nandun ang pagnanais niya na makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Gano'n po karaming nagpapahayag na Kristiyano sila, pero walang desire na maglingkod, na ang buhay nila ay nabubuhay para sa sariling hangarin, para magkaroon ng mga bagay na inaasam sa buhay na ito, na walang kinalaman sa paglago sa kanyang buhay pananampalataya, na walang kinalaman sa pagpapalago o pagpapalaganap ng salita ng Diyos o gawain ng Panginoon sa buhay na ito. Kundi ang ninanais na may magpapalago ng kanyang sariling kingdom, pangalan sa buhay na ito lamang, walang kinalaman po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagpapalago ng kanyang pananampalataya. Again, sabi po ng verse 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. So hindi po sinasabi po ni Lord na ang wais po ay na nakikinig at nagsasagawa po ng salita ng Diyos ay hindi na uulanin ng malakas. Hindi na siya babayuhin ng malakas na hangin. Hindi po, kundi ang sabi po ay mararanasan niya ito, pero mananatili siyang nakatayo o hindi siya magigiba. It doesn't mean na hindi na tayo magkakasakit o mamamatay sa buhay na ito, kundi sa buhay o sa mamatay, sa Panginoon tayo mananatili.
I didn't answer itong question na ito na dumating po sa akin. No? Pero initially, ang nasa isip ko po, na kasi ang tanong niya ay bakit tila daw hindi daw siya tinatantanan ng problema, ng pagsubok, ng hirap sa buhay na ito. And initially, ang naiisip ko, nawa, hindi lang niya makita na parang di siya tinatantanan ng maraming problema, kundi makita rin niya na kung paano siya nagtatagumpay sa mga hinarap niyang mga problema sa buhay, at yun ay dahil sa katapatan ng Panginoon, dahil sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. Ano naman po ang nangyayari po? Paano po kinukumpara ng Panginoong Jesus ang tao naman po na hindi nakikinig, may nakikinig pero hindi sinasagawa ang salita ng Diyos? Sa verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Verse 27, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Opo, tulad po ng isang tunay na mananampalataya na nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa, katulad din ng isang taong nakikinig pero hindi isinasagawa, siya din pareho silang nakakaranas ng pahampas ng hangin, ng ulan, pero ang pagkakaiba nila, ang tunay na mananampalataya ay mananatili pong nakatayo. Pero yung nakikinig at hindi nagsasagawa ng salita ng Diyos, hindi tunay na mananampalataya, again, sabi nga po sa dulo ng verse 27, ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Ang nakikinig po, pero hindi nagsasagawa ng salita ng Diyos, ay parang kastilyong buhangin. Nangangakong susunod sa Panginoon, pero hindi naman. Ang tunay na buhay Kristiyano ay hindi lamang po pagtanggap, kundi po pagbibigay, pagsunod sa Panginoon. Marahil napapaisip tayo, like, Pastor, bakit po may mga kilala ko, hindi naman po pagiging judgmental, pero parang hindi naman sila mananampalataya, hindi sila nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, pero parang mas matatag sila sa akin, mas matagumpay sila ang buhay nila sa akin, mas positibo ang kanilang pananaw sa buhay, parang mas okay sila sa buhay na ito. So, paano po kaya yung Pastor? Marahil yun po itong tanong natin. Pero let me answer it by reading Awit 37, and here I will end. Awit 37, at ayan yung basahin ko buong kabanata at maaari niyo po pagbulay-bulayan po ito. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kayaway mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ng gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit iwasan mo sana, walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masama ay ipagtatabuyan. Hindi magtatagal, sila'y mapaparam kahit hanapin mo hindi masusumpungan. Tatamuhin ng mga nagpapakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana at sa lupang iyon na napakasagana ang kapayapa ay matatanggap nila. Ang taong masamay laban sa matuwid, napupuot siyang ngipi ng nangalit. Si Yahweh natatawa lang sa masama, pagkat araw nilang lahat ay bilang na. Taglay ng masamay pana at patalim upang ang mahirap dustait patayin at ang mabubuti naman ay lipunin. Ngunit sa sariling tabak, mamamatay pawang mawawasak, pana nilang taglay. Higit na mabuti ang may kakaunti, ngunit matuwid at walang kinakantik. Kaysa kayamanang nitong masama, pagsamahin mang lahat, ito'y baliwala. Lakas ng masama ay aalisin, ngunit ng matuwid ay kakalingain. Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di raranasin ang pagdarahop. Ngunit ang masamay pawang mamamatay. Kalaban ni Yahweh, tiyak mapaparam tulad ng bulaklak at mga halaman, para silang usok na paiilan lang.
Verse 21, anumang hiramin ng taong masama, di na ibabalik sa sa kanyang kapwa, ngunit ang matuwid na puso'y dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. Lahat ng mga taong pinagpala ni Yahweh, lupang masagana kanilang bahagi, ngunit ang sinumang na kanyang sumpain sa lupaing iyon ay palalayasin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay itong si Yahweh, kung nais maligtas sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Mula pagkabata, ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Nawa, ang mga salitang ito ay mangusap po sa atin at ating pong pagbulay-bulayan. Again, mula po yan sa Awit chapter 37. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Tulutan yung tunay, Lord, na sa biyaya nyo, mangusap ang mga salitang ito sa amin. Salamat, Lord, for reminding us kung gaano kami pinagpala ninyo, na kami po nakakapakinig at nagsasagawa ng iyong salita, ay tinulad niyo po sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Lord, opo, kayo nga po ang aming pong pundasyon, kayo po ang aming kalakasan, kayo po ang aming buhay, kayo po ang aming pag-asa, ang iyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa lahat ng panahon at pagkakataon na ang mga salita mo ay naisin naming pakinggan, basahin, pagbulay-bulayan, at ito'y aming pong sundin. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin na dakila. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.